From now on, Holy Father, not my will, but your will be done. I said, Father, you have chosen me. Give me the strength to obey. I will follow you no matter what it takes. If you know me, you cannot be neutral about me. Either you will hate me or you will love me. Because there is only one important business in the world. It is the business of salvation. As I am concerned, and as far as the work of God is concerned, we have reached the end. Last September 13, 2003. When you find God, you find His love. Because God is love. Ganon ang pag-ibig ng Panginoon. Walang katapusan na yan ay bumabalik-balik sa atin. If you want to receive, you have to give. Receive it by faith and say, Lord, I will touch up. Because the game plan of God was to save us from sin through the power of love. He has completed. His salvation works in the Spirit. After April 13, the door is open for everyone to come. The salvation works of the Father is now completed in me. Salvation is here. Totoo ba ang Holy One? Yes. Ang Holy Three? Hindi paninira kung sasabihin mong wala. Kasi kung meron, maniniwala ako. Pero may ebidensya. Sabagkat scriptural na pagtuturo ito, ang scripture o mga salita ng Diyos, ang siyang magpapatotoo kung ang itinuturo ng isang tao ay tama o mali. Sa Diyos o hindi, sa diablo o sa Diyos. Pagka nasa kasulatan, sa patotoo ng 2 o 3 saksi, tanggapin mo ang pagtuturo at aral na yan. Sa Diyos yan. Pero pagka wala ni isa man, isumpa mo, huwag kang matakot, sapagkat hindi sa Diyos yan. Ngayon, tingnan natin mga kapatid, sa pamamagitan ng mga kasulatan, kung may Holy One nga ba o Holy Three. Palapit nga natin yung blackboard dito, Brother June. So, isipin ninyo parang nasa korte tayo. I am the lawyer or the proponent of the issue about one God. Meron akong kalaban. Ang kalaban ko hindi tao, si Satanas. Sabi niya, totoo daw ang Holy Three. Ikaw kibuloy, kulto ka. Kasi tinuturo mo ang mali. Kami ang tama dahil kami ang nasa Biblia. Ngayon, tingnan natin sa pagsusuri ng mga banal na kasulatan at kayo ang tumulong sa akin. At tulungan naman ninyo yung iba na ang turo ay sinasabi lang na sa Diyos kung alam ninyong tama yung sa kanila. Okay? Ngayon, mga kapatid, i-divide natin sa 2 na pagtuturo. At tingnan natin kung saang ebidensya natin makikita ang mga salita ng Diyos. Ako, tinuturo ko, Holy One. Yung iba, ewan ko kung saan galing sila, Holy Three. O ang pinaka popular na tawag nilang Holy Trinity. Ito ay isang aral
ito ay aral din. Itong tinuturo ko sapagkat itong nasa banal na kasulatan, pero ito hindi ko nakita. Pero hanapan natin ang ebidensya sa pamamagitan ng Word of God. Sapagkat sinabi ng banal na kasulatan, by the testimony of 2 or 3 witnesses shall every word be established. Tingnan natin kung sino ang mga propetang umaayon sa akin at sino ang mga apostoles na umaayon sa akin. Sapagkat tayo yung pastor nagtuturo ng one God. Nagtuturo ako ng Holy One. Sino ang kakampi ko na magwi-witness sa akin sa korte ng public opinion? Ang korte, ang buong bayan. Nanonood sila ngayon. Tingnan natin mga kapatid kung sino ang witness ko na umaayon sa akin. Sa umagang ito, 33 ang aking pong mga scriptures na magpapatotoo na ang Holy One ay totoo. Okay, pasimulan natin basahin. Susulat ko number 1. Apostol muna ang gusto kong magpatotoo sa akin. Nakikinig ba kayo? Si Apostol Marcos. Sa Marcos 1:24, narinig niyang sinabi ito. Basahin natin. Na nagsasabi, anong pakialam namin sa iyo, Jesus? Ikaw na Nazareno, naparito ka ba upang kami puksain? Nakikilala kita kung sino ka, ang banal ng Diyos. Luke 4:34. 2 Kings 19:22. Holy One of Israel. Okay. Psalm 71:22. To you I will sing with the harp, O Holy One of Israel. Psalm 78:41. Psalm 78:41. Yes, again and again they tempted God and limited the Holy One of Israel. Psalms 89:18. For our shield belongs to the Lord, and our King to the Holy One of Israel. Isaiah 1:4. They have forsaken the Lord. They have provoked to anger the Holy One of Israel. Isaiah 5:24. Because they have rejected the law of the Lord of hosts and despised the word of the Holy One of Israel. Hallelujah. Isaiah 10:20. And it shall come to pass in that day that the remnant of Israel and such as have escaped of the house of Jacob will never again depend on him who defeated them, but will depend on the Lord, the Holy One of Israel. Isaiah chapter 12 verse 6. Cry out and shout, O inhabitant of Zion, for great is the Holy One of Israel. Isaiah 17:7, in that day a man will look to his Maker, and his eyes will have respect for the Holy One of Israel. Isaiah 29:19, the humble also shall increase their joy in the Lord, and the poor among men shall rejoice in the Holy One of Israel. Isaiah chapter 30 verse 11, get out of the way and turn aside from the path, cause the Holy One of Israel to cease before us. Isaiah 30 verse 12, 30 verse 12, therefore thou sayest, the Holy One of Israel. Isaiah 30:15, for thus says the Lord God, the Holy One of Israel.
Isaiah 31 verse 1, woe to those who go down to Egypt for help and rely on horses, who trust in chariots because they are many, and in horsemen because they are very strong, but who do not look to the Holy One of Israel. Isaiah 37:23, Holy One of Israel. Isaiah 41:14, Holy One of Israel. Isaiah 41:20, Holy One of Israel. Isaiah 43 verse 3, Holy One. Isaiah 43:14, Holy One. Isaiah 45:11, Holy One. Isaiah 47:4, Holy One. Isaiah 48:17, Holy One. Isaiah 49:7, Holy One. Isaiah 54:5, Holy One. Isaiah 55 verse 5, Holy One. Isaiah 60 verse 9, Holy One. Isaiah 60 verse 14, Holy One. Jeremiah 50:29, Holy One. Jeremiah 51:5, Holy One. Bilangin natin ilan yan. Ilang Holy One ang naririyan? 1, si Mark sabi niya 1, Luke 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. Ngayon, mga kapatid, tingnan natin kung may ebidensya sa banal na kasulatan na may Holy Three. Baka meron. Sige, hanapin ninyo. Sige na. Kahit isa lang. Nakikinig kayong mga proponent o abogado ng Holy Three? Talagang mapapahiya kayo. Sino ngayon ang kulto? Mga kapatid, sino ngayon ang kulto? Ang nasa Biblia o ang wala? Buong Pilipinas, makinig po kayo sa akin. Hindi ko po sinasacrilege itong inyong mga pagtuturo, sapagkat ako po ay sinserong naghahanap din ng katotohanan. Sinasaliksik ko po ang banal na kasulatan. Ito ang pinagmulan ng ating pananampalataya. Ito ang pinagmulan ng ating paniniwala. Kaya kailangan tayo ay nakaangkla sa mga paniniwala na ang kinasasaligan na pundasyon ay ang mga propeta, ang mga apostoles at si Jesucristo ang siyang panulukang bato. Ngayon, kung talagang walang nakikita sa inyo rito, kayo namang nasa telebisyon, padalhan ninyo ako ng sulat at pakitaan ninyo ako kahit isa man na nagsasabing may Holy Three. At bukas na bukas, kasama ko na kayo kahit 33 pa yung ebidensya ko. Ngayon, kung hindi po ninyo makita yung ebidensya ng inyong katuruan, eto ang sa inyo, malaking kamatis. Pagkatapos, gusto ninyong ako'y sumampalataya dito. Gusto ninyong ako ay mangaral nito na wala naman sa Biblia yan.
Paano akong haharap sa bayan ng Diyos at pagkatapos lilinlangin ko sila at tuturuan ko sila at ihohokus-pokus ko sila na yan ay nasa banal na kasulatan samantalang yan ay wala. Kaya palagi ninyong pinatotohanan sapagkat wala talaga yan. Pangalawa, paano akong tatayo sa judgment? Paano akong tatayo sa judgment pagkatapos pinangaral ko ang mali? Napakarami nang naniwala sa akin sapagkat sila ay naniwala sa sinabi ko at nagpapakilala ko alagad ng Diyos. Nilinlang ko sila. Pagdating sa hukuman ng Diyos, kasama ko sila at ituturo nila ako na siyang dahilan ng kanilang conversion pagkatapos zero pala ang aming paniniwala. Kayong mga pastor na naniniwala sa wala, makatatayo kaya kayo sa harap ng mga membro ninyo ngayon at pagkatapos sasabing si Kibuloy ay kulto? Hindi na, tapos na yung panlilinlang ninyo. Tapos na yon. Tapos na ang mga maling aral. Tapos na ang mga bulaang aral. Tapos na ang mga bulaang apostol. Hallelujah! Mga kaibigan at mga kapatid, magsibalik na tayo sa turo ng banal na kasulatan. Meron pa akong gustong isang liwanagin dito. Na ituturo na ito daw ay oneness teachings. Hindi po oneness teachings yan. Meron ninyo mga propeta ginagawa ninyong oneness. Yung oneness, religion yan at denominasyon. Sekta. Ngayon, marami akong kaibigan sa oneness kasi ako galing din dyan eh. Mga mababait at mga matatapat yung mga taga-oneness. Ang hindi lang nila makayanan, yung iwan ng kanilang denominasyon. Ngayon, ito ang maliwanag dyan. Teachings ito ng mga prophets and the apostles and Jesus Christ. Itong Holy One, teaching nila ito. Inadapt lang ng oneness. Huwag ninyong baligtarin. Na oneness ito, inadapt ng mga apostoles at ni Jesus Christ. Mali yun. Teachings ito ni Jesus Christ, teachings ito ng mga propeta at apostoles, inadapt lang ng oneness. Ay, ibig sabihin, hindi oneness ang may-ari niyan. Ang mga propeta, apostoles at si Jesus Christ ang may-ari, nandito ako para ibalik sa kanila. Hindi lang natin ibabalik sa kanila, kundi tayo ay magpapasakop na rin sa kanilang mga aral at turo. Hindi na po relihiyon at denominasyon yan. Kung gusto nyo magpasakop, pumasok sa kaharian ng ating Panginoon. Woo! So wala talaga? Zero? Final answer? Ito pala mga kapatid ang weakest link. Goodbye. Woo! Goodbye. Ito ang totoo. Nakabase sa banal na kasulatan. Ngayon, okay na to? Nakakuha na ninyo? Paki-erase, Brother John. Nandito na naman. Erase mo na lahat. O yan ang unang issue natin, ha? Pangalawang issue. Pangalawang issue. Second issue. Sa korte ng langit. Punta naman tayo sa baptism. Binabautismo natin dito, tinuturo in the name of the Lord Jesus Christ. Go ye, therefore, and teach all nations,
baptizing them in the name. Ngayon, sinunod ba nila ang utos? Ang apostoles ang unang inutusan, sila ang unang sumunod. Paano nila sinunod? Yan ang sasaliksikin natin. Tingnan muna natin ang sinabi ni Pedro sa mga Gawa, Kapitulo 2, 37 hanggang 38. Now when they heard this, they were pricked in their heart, and said unto Peter and to the rest of the apostles, Men and brethren, what shall we do? Then Peter said unto them, Repent and be baptized every one of you Yon. in the name of Jesus Christ for the remissions of sins, and you shall receive the gift of the Holy Ghost. Okay. Eto, lumitaw na yung pagtuturo at pagsusunod ni Pedro. Sinabi niya, mangagsisi kayo at mangagpabautismo sa pangalan. Singular. Konektado ba yon sa Matthew 28:19? In the name, singular. In the name, singular. At lumitaw ang name na singular. In the name of Jesus Christ. So lumitaw na yung pangalan. Lagyan mo ng number 1, witness, na ginamit ang pangalan. Sapagkat sinunod, ginamit ang pangalan. Number 1. Okay. Isa na yan. Ito ang turo ko. Nababautismo tayo sa pangalan. Apostolic doctrine ba ito? Ito ba ay pagsusunod ng mga apostoles? Mali ba tayo pagka binabautismo natin ang pangalan ni Jesus Christ? Pinatotohanan ba tayo ng banal na kasulatan? Pinatotohanan. Isang witness na yan. Pangalawang witness. Acts chapter 10, verse 46 to 48. For they heard them speak with tongues and magnify God. Then answered Peter, Can any man forbid water, that this should not be baptized, which have received the Holy Ghost? Nandun na naman. Nag-utos na naman siyang magbautismo. Sapagkat inutusan siya ni Jesus Christ sa Matthew 28:19, eto sinusunod ni Pedro. Sinabi niya, sinong makapagpipigil sa tubig na hindi mabautismuhan? Patuloy, Master Cookie. And he commanded them to be baptized in the name of the Lord. Then prayed they him to tarry certain days. And he commanded them to be baptized in the name of the Lord Jesus Christ. Sa Tagalog, sapagkat nangarinig nilang nangagsasalita ang mga ito ng mga wika at nangagpupuri sa Diyos. Nang magkagayoy sumagot si Pedro, mangyari bagang hadlangan ang sino man ang tubig upang huwag mga bautisman itong mga nagsitanggap ng Espiritu Santo na gaya naman natin? At inutusan niya sila na magsipagbautismo sa pangalan ni Hesukristo. Nang magkagayoy, kanilang ipinamamanhik sa kaniya na matirang mga ilang. pangalawa, inutusan silang magpabautismo sa pangalan ni Hesukristo. Okay, pangatlo, sinunod ba talaga nila? Si Pedro lang ba ang sumusunod? Hindi. Pati si Pablo ay sumunod na rin. Mababasa natin sa Acts chapter 19, 1-5, nang matagpuan niya ang mga disciples ni John the Baptist na bininyagan, binotismuhan na pero kulang. Kaya't sila inutusang muli. Basahin natin sa Acts chapter 19, verses 1-5. And it came to pass that while Apollos was at Corinth, Paul, having passed through the upper coast, came to the Ephesus, and finding certain disciples, he said unto them, Have you received the Holy Ghost, since ye believed? And they said unto him, We have not so much as heard whether there be any Holy Ghost. And he said unto them, Unto what then were you baptized? And they said, Unto John's baptism.
Then said Paul, John verily baptized with the baptism of repentance, saying unto the people that they should believe on him which should come after him, that is, on Christ Jesus. When they heard this, they were baptized in the name of the Lord Jesus. Ito ba ay turo ng mga apostoles? Pablo at Pedro ang mga witness ko sa korte ngayon ng isyong ito ng bautismo. Ngayon, kayong mga abogado ng titulo, huwag naman ninyo akong akusahan na hindi ako naniniwala sa Father, Son, and Holy Spirit. Mali kayo riyan. Ang pinag-uusapan natin dito kung ang ibabautismo ba pangalan o titulo. Naunawaan ba ninyo ang mga banal na kasulatan o hindi? Kayo naman ang maghanap at sulatan ninyo ako kung merong isa bukas magbabautismo na rin ako gagamitin ng titulo Father, Son, and Holy Spirit. Wala. Wala ba mga kapatid talaga? Final answer. Final answer. Yan, malaking kamatis. Malaking kamatis. Okay? Tingnan natin ang Efeso 4:4. There is one body and one spirit, even as you are called in one hope of your calling, one Lord, one faith, one baptism. One Lord. Malaking kamatis yan. Wala yan mga kapatid. Yan ay pag-uulit-ulit sa utos. Ito ang pagsusunod sa utos. Pagkatapos gusto ninyo, ito na naman ang sundin ko na formula ng bautismo. Pagka hindi ko sinusunod, kulto si Kibuloy. Anong ebidensyang maipapakita ko sa mga anak ng Diyos na susunod sa akin? Dito at doon sa langit, sa paghuhukom, pagka sila ay nagturo sa akin, bakit mo binautismo? Magtatago na ako. Maghahalo na ang balat sa tinalupan. Bakit? Walang ebidensya. Kaya ngayon, mga pastor, mga ministro, na nagtuturo ng mga hocus-pocus, tapos na ang panlilinlang. Wala na. Hindi na magsisilbi yan, mga kapatid. Isang katawan, isang espiritu. Biro ninyo kung ang Father, Spirit, kung ang Holy Spirit, Spirit. Ilang Spirit? Dalawa na, di ba? Oh. Isang espiritu. The Father, yung ating pag-aaral nung nakaraan, yan ang Holy Spirit. Matthew 1:21, yung nasa sinapupunan ni Mary, lalang ng banal na Espiritu. So, ang banal na Espiritu, ang siyang Ama. Kuhanin niyo mga kapatid? So, ang Holy Spirit at ang Father ay hindi dalawa. Siya yun. Kasi kung ang Father iba, ang Holy Spirit iba, dalawa ang tatay ni Jesus Christ. Sabi ng Matthew 1:20-21, lalang ng Holy Spirit, therefore ang tatay ang Holy Spirit, kung ibahin mo yan, ibang personang Father, ibang personang Holy Spirit, sinong tatay ngayon? Dalawa ng tatay niya. Hindi po nagkaganon. Ang Holy Spirit ay naging tatay. Kaya tawag sa kanya, hindi na Spirit sa New Testament, Father. Maliwanag? Naliliwanagan kayo? Hindi malabo yan. Ngayon, Romans chapter 6. Know ye not that so many of us were baptized into Jesus Christ, were baptized into His death? Ulitin natin yon. Know you not? Know ye not that so many of Tayo us, lahat. Know you not? Sige, okay. that so many of us That so many of us were baptized into Jesus Christ, were baptized into titles? Into Jesus Christ. were baptized into His death. Were baptized into His death.
Where were we baptized? Into the titles or into Jesus Christ? Yan. Sapat na bang ebidensya ito? Huwag na natin dagdagan, baka masakit na sa ulo. Bibigay ko lang sa inyo sa susunod. Ito ang patotoo na sumunod ang mga apostoles sa utos. Bakit? Naunawaan nila. Ulitin nga natin yung 24:45 ng Lucas. Then opened he their understanding, that they might understand the scriptures. Then open he their understanding that they might understand the scriptures. Binuksan ang kanilang pag-iisip na maunawaan nila ang banal na kasulatan. Bakit ang mga taong ito nagbabautismo sa titulo? Hindi nabuksan. Bakit sila nagbautismo sa pangalan? Nabuksan! Sinong susundin natin ngayon? Ang mga apostoles? O ang wala? Ang mga apostoles. Itong lahat ng pagtuturong walang basihanan sa Word of God, itakwil. Huwag kayong matakot kahit man anghel o apostol sa langit mangaral ng ibang magandang balita. Iba na sa kanyang ipinangaral sa mga apostoles na totoo, itakwil. Kahit nasasabihin niyang, ako ang apostol, ako ang propeta. Wala yan. Kahit anghel ka pa. Itakwil pagka hindi tinuro ng mga apostoles. Turo ba ng apostoles ito? Totoo bang nasa banal na kasulatan? Kaya kayo nabaptize sa titles, invalid. That is another gospel. That is another preaching. That is another one. It is not found in the Word of God. Kaya itakwil yan at bumalik kayo sa katotohanan. Panahon ng kayo'y magparibaptize. Tatanungin ko kayo, oneness ba ito? Kaninong teaching ito? Sa mga apostoles. Kay Jesus Christ. Diyan ba tayo nakatayo? Ephesians 2:20. Nakatayo tayo sa foundation ng mga apostles, mga prophets, Jesus Christ ang chief cornerstone. Hindi teaching ng oneness yan. Inadapt lang ng oneness yan. Pero ang oneness hindi ang may-ari niyan. Sekta rin ang oneness. Si Jesus Christ walang sekta. Apostoles walang sekta. Propeta walang sekta. Pastor Kibuloy walang sekta. Silang lahat ay sakop sa pinangaral ng Panginoon na kaharian ng Diyos. Kaya isauli natin sa may-ari. Hindi doktrina ng oneness yan na inadapt ng mga apostoles, kundi doktrina ng mga apostoles at ni Kristo Jesus na inadapt ng mga oneness. Kaya kayong mga oneness, mababait kayo, pero huwag ninyong sabihin sa inyo yan. Matakot kayo. Hindi sa inyo yan. Isauli ninyo sa may-ari. Ano ang gusto ninyong gawin ko? Kunin ko sa inyong sapilitan o isauli ninyo ng may kagalang-galang na pagsasauli? Ibigay natin ang kapurihan sa may-ari. Ibigay natin sa Panginoon ang lahat. Kaya inyo pong pastor ay hindi oneness. Ako ay anak ng Diyos. Don't call me a oneness. I am a child of God. I am a son of God. Maraming oneness, wala sa langit. Amen. May doktrina nga sila, pero ang mga bunga ng Espiritu naman ay wala sa kanila. Oh, mga oneness, ang tataas ng mga dila. Chismis is my business. Binautismo nga kayo, pero wala naman kayo sa bunga ng Espiritu. Kaya, huwag niyo tawagin oneness. Maraming oneness hindi papasok sa langit. Amen. Sino papasok sa langit? Mga anak ng Diyos. Kaya ang itawag ninyo sa akin, anak ng Diyos. Bunga ng Espiritu. Yan. So wala talaga.
Kayong nanonood sa programang ito, sulatan ninyo ako kung meron kayo nakitang binautismo ng mga apostoles o propeta sa titulo. At maniniwala ako, huwag kayong matakot. Ako'y nananaliksik ng katotohanan. Pero sasabihin ko sa inyo, ngayon pa, pagka dyan kayo, mali kayo. Lumipat kayo sa tama. Okay. Okay nito. Alisin natin mga kapatid. Ang pangatlong issue. Ay ang issue ng tithes. Yeah. Sino makapagbasa ng Malakias 3:8 hanggang 10? Will a man rob God? Yet ye have robbed me. But ye say, wherein have we robbed thee? In tithes and offering. You are cursed with a curse, for ye have robbed me, even this whole nation. Bring ye all the tithes into the storehouse, that there may be meat in mine house. And prove me now herewith, saith the Lord of hosts, if I will not open you the windows of heaven, and pour you out a blessing, that there shall not be room enough to receive it. Sabi ng Malakias 3:8 hanggang 10 na mangagbigay tayo ng ating ikapo at subukin natin ang Panginoon. Sabi ng iba, ang utos na ito ay para lang sa mga Hudyo. Hindi daw para sa atin. Tingnan natin mga kapatid kung ito ba ay expired na at hindi na ba talaga para sa atin. Ang Panginoong Jesucristo, Panginoon siya ng lumang tipan o bagong tipan? Bagong tipan. Siya ang dumating dito at ibinigay sa atin ang bagong tipan. Tingnan natin ang sinabi niya sa Mateo Kapitulo 5, versikulo 17. Think not that I am come to destroy the law or the prophets. I am not come to destroy, but to fulfill. Sa Tagalog, Huwag ninyong isiping ako'y naparito upang sirain ang kautusan o ang mga propeta. huwag ninyong isiping ako'y naparito upang sirain ang mga kautosan. Sinabi nila na ang tithing ay sakop daw ng kautosan. Hindi ako naparito upang sirain. Anong sinabi niya? Ako'y naparito hindi upang sirain, kundi upang ganapin. Hindi ako naparito upang sirain, kundi upang ganapin. Sinabi niya, liwanagin natin ito. Huwag ninyong isiping ako'y naparito upang sirain ang kautusan. Kautusan. Kung halimbawa sinasabi mong ang tithes ay kautusan, pagkatapos sinabi niya, hindi ako naparito upang sirain ang mga kautusan o ang mga propeta. Si Malakias ba isa sa mga propeta? Amen. Pumunta ba rito ang Panginoon upang sirain niya ang sinabi ni Malakias? Pumunta ba rito upang sirain ang kautusan? Kung ang halimbawa sa isip mo ang tithes ay kautusan, pumunta ba ang Panginoon dito upang sirain ang kautusan? Amen. At sirain ang mga propeta? Amen. Anong sinabi niya? Siya'y pumunta rito upang ganapin. Sa Ingles, anong sinasabi? Think not that I am come to destroy the law. If tithing is under the law, Jesus Christ did not come to destroy it. Or the prophets, and if you think that Malachi is a prophet and he wrote Malachi 3:10, then this is all under what the Lord has said. Think not that I am come to destroy the law or the prophets. I am not come to destroy, but to fulfill. Sinungaling bang Panginoon? Nung dumating siya rito, sinabi ba niya wala ng tithes? Sinabi ba niya na hindi na dapat ganapin yan? Sinabi niya, anong sinabi niya? Hindi ako punta rito para sirain ang mga kautusan o ang propeta. Pumunta ako rito upang ganapin.
Verse 18, anong sinabi niya? Sapagkat sa katotohanang sinasabi ko sa inyo, hanggang sa mga wala ang langit at ang lupa, isang tuldok o isang kudlit sa anumang paraan ay hindi mawawala sa kautusan hanggang sa maganap ang lahat ng mga bagay. Tingnan ninyo, eto aral at turo ni Jesus Cristo. Sino ngayon ang susundin natin? Si Jesus Christ ba igagayahin natin? Paano natin gagayahin ang ating Panginoon? Sa pamamagitan ng pagsusunod, sa pamamagitan ng pagganap. Ngayon, ipagpatuloy natin sa verse 19. Kaya't ang sino mang sumuway Sa isa sa kaliit-liitang mga utos na ito, kahit sino man ang sumuway sa kaliit-liitang utos na ito, na bago pa lang niyang sinabing kautusan at propeta, at ituro ang gayon sa mga tao, at ituro ang gayon sa mga tao, ay tatawaging kaliit-liitan sa kaharian ng langit. tatawaging kulelat, kalitlitan sa kaharian ng langit. Eto, marami nagtuturo ngayon, wala na raw tithes. At hindi na raw dapat sundin. Makinig ka. Tama nga, hindi dapat ibigay ang tithes sa mga bulaan eh. Hindi, walang epekto yun. Kahit nagbibigay kayo ng tithes, pagka binibigay nyo sa maling aral, maling turo, maling mga ministro, hindi po magkakaroon ng epekto yung Malakay 3:10 sa inyo. Dapat ilagay ninyo sa tama. Ilagay ninyo sa kaharian ng Diyos. Oh. Sino man ang sumuway at magturo na wag nang sundin, ganun din ang gawin, suwayin, ang kalitlitan sa mga utos na ito, ay aaring pinakakulelat sa kaharian ng langit. Palakpakan natin ang buhay na Diyos. Hallelujah, hallelujah. Meron bang lilipas dito? Walang lilipas dito. Ipagpatuloy mo. Datapwat ang sinumang gumanap at ituro, Sino mang gumanap, ginaganap ba na inyong pastor? Tinuturo ba sa inyo? Anong sabi ng banal na kasulatan? ito'y tatawaging dakila sa kaharian ng langit. Ito'y tatawaging dakila sa kaharian ng langit. Kaya nga mga kapatid, sa akin ipinagkatiwala ang kaharian ng langit. Hindi sinasabing aariing malaki sa kaharian ng denominasyon o ng simbahan o ng relihiyon. Hindi. Tingnan naman natin ngayon ang Mateo Kapitulo 23, versikulo 23. Sa aba ninyo, mga eskriba at mga parisiyo, mga mapagpaimbabaw, sapagkat nangagbibigay kayo ng mga sa ikapo ng yerbabuena at ng anis at ng kumino, at inyong pinababayaan di ginagawa ang lalong mahahalagang bagay ng kautusan, na dili iba't ang katarungan at ang pagkahabag at ang pananampalataya. Datapwat, dapat sana ninyong gawin ang mga ito at huwag pabayaang di gawin yaong iba. Unawain nating maigiyan mga kapatid. Sabi niya, sa aba ninyo mga eskriba, mga pariseo, mga mapagpaimbabaw, sapagkat nagagbigay kayo ng ikapo ng yerbabuena, ng anis at ng kumino, na inyong pinababayaang di ginagawa ang lalong mahahalagang bagay ng kautusan, na dilit iba ang katarungan at ang pagkahabag at ang pananampalataya. Sinabi niya dito, datapwat, dapat sana ninyong gawin ang mga ito. Gawin ang mga ito. Ano yon? Yung pagbibigay ng tithes. Tama yun, sabi niya. Gawin ninyo nga ang mga ito. At huwag pabayaang di gawin yung iba. Ano yon? Katarungan, pagkahabag, at pananampalataya. Sabi niya, kung nagbibigay kayo ng tithes, tama yun!
O inyong kalilimutan ang katarungan, ang pagkahabag at ang grasya. Inayunan ba ng Panginoon ng tithes? Inayunan niya ang tithes? Inayunan niya? Makinig kayo mga kapatid. Lahat na nagbibigay ng tithes dito, taas ang kamay. Tama ba itong ginagawa natin? Okay. Ang tumatanggap noon ng tithes ang Levitical priesthood under the Aaronic priesthood. Sa Aaronic priesthood, nung dumating ang Panginoon, pinalitan ang priesthood. Ang ipinalit na priesthood ay ang Melchizedek type of priesthood. Melchizedek type of priesthood is forever. Hindi napapalitan. Ang issue dito, tumanggap ba ng tithes si Melchizedek? Pagka tumanggap ng tithes si Melchizedek, ang ibig sabihin, ang tithes ay hindi pinawi o hindi inalis. Ito ay nagpapatuloy sapagkat ang priesthood ni Jesus Christ ay under the order of the priesthood of Melchizedek. Kaya siya ang high priest ngayon under the order of Melchizedek. Tingnan natin ang sinabi ng Banal na Kasulatan. Sapagkat itong si Melchizedek, hari ng Salem, saserdote ng kataas-taasang Diyos, na siyang sumalubong kay Abraham sa pagbabalik na galing sa paglipol sa mga hari, at siya'y pinagpala niya na siya namang binahiganan ni Abraham ng 10 bahagi ng lahat na kung sasay unay-una, hari ng katwiran, saka hari naman ng Salem, saka hari ng kapayapaan. Walang ama, walang ina, walang tandaan ng lahi, walang pasimula ng mga araw, katapusan ng buhay man, datapwat naging katulad ng anak ng Diyos, nananatiling saserdote magpakailanman. Naunawaan ba ninyo pagkasaserdote ni Melchizedek? Walang katapusan, hindi nagbabago. Nagbigay ba ng tithes si Abraham sa kanya? Saan napapa-under ang priesthood ni Jesus Christ? Under the priesthood of Melchizedek. At nilay-nilayin nga ninyo kung gaano ang kadakilaan ng taong ito na binigyan ni Abraham na patriarka ng 10 bahagi ng pinakamagaling na samsam. Tingnan ninyo mga kapatid. Ang ating Panginoon under sa priesthood ni Melchizedek. Si Abraham nagbigay kay Melchizedek ng tithes. Si Abraham hindi under the law. Sapagkat sa Genesis pa siya. 500 years pa bago dumating ang law, si Abraham ay nagbibigay na ng tithes. Kaya ang tithes hindi nagpasimula sa kautusan o sa law of Moses. Hindi nagpasimula. Kaya hindi matatapos sa law of Moses. Sapagkat ito nagpasimula sa pananampalataya, hindi matatapos sa kautusan ni Moses, hindi ito nagpasimula dyan. Inadapt lang ni Moses. At nang inalis ng kautusan ni Moses, ang tithes ay nagpapatuloy dahil nang inalis ang priesthood. Nang inalis ang priesthood ni Aaron, kasama ng mga Levita na tumatanggap ng tithes, obvious dito na hindi inalis ang tithes sapagkat hindi yan nagpasimula sa batas o sa law of Moses. Tingnan natin. Katotohanan sa mga anak ni Levi nagsitanggap ng katungkulan sa sacerdote ay merong utos na kumuha ng 10 bahagi. Sa bayan ayon sa kautusan sa makatwid ay sa kanilang mga kapatid bagamat ang mga ito ay nagsilabas sa balakang ni Abraham. Ngunit yaong ang tala ng lahi ay hindi binibilang sa kanila na kumuha ng 10 bahagi kay Abraham at pinagpala yaong may mga pangako. Datapwat walang anumang pagtatalo. Ang mababa ay pinagpala ng mataas. At dito'y ang mga taong may kamatayan. Pakinggan ninyo ito. At dito'y ang mga taong may kamatayan ay tumatanggap ng 10 bahagi. Dito. Ang may taong may kamatayan, tayo, tumatanggap ng 10 bahagi. Datapwat doon. Lahat ay magsabing, doon ay ang isa na pinatutunayang nabubuhay. So pagbigay ninyo ng tithes, tinatanggap dito ng mga taong may kamatayan. Ng inyong pastor, kayo mga ministro. Pero doon pala, tinatanggap noong napatunayang buhay magpakailanman. Sino tumatanggap?
Si Jesus Christ. Hallelujah! Tingnan ninyo mga kapatid at sa mga kapatid bagay sa pamamagitan ni Abraham, pati si Levi. Si Levi, ang tribe na inutusang kumuha ng 10 bahagi sapagkat wala pa siya noon. Nasa balakang pa siya ni Abraham. Kasi si Levi galing kay Abraham. So nandito pa siya sa loins ni Abraham, yung sperm. Nandito pa kay Abraham kasi lahi ni Abraham yun eh. So nung tumanggap si Melchizedek ng tithes kay Abraham, pati na rin si Levi, nagbibigay na rin pala ng tithes. Sabi ng Hebrews chapter 7. Kaya mas dakila ang pagkasaserdote ni Melchizedek na tumatanggap ng tithes kay Abraham na hindi nagpasimula sa kautusan ni Moses, kundi nagpasimula sa pananampalataya. At hanggang ngayon, yan ay nagpapatuloy. Sapagat tayo ay under na rin sa priesthood ng ating Panginoon, sa priesthood, sa order ni Melchizedek. Hanggang dyan lang muna tayo. 1, 2, 3, 4. Nagsasaad na hanggang ngayon epektibo ang tithes. Plus, huwag ninyong kalilimutan yan. Plus, huwag ninyong kalilimutan ang Galatians 1, 8 to 9. Ngayon, pumunta naman tayo dito. Sa wala ng tithes, meron bang isang apostol, propeta, o si Jesus Christ na nagpahiwatig man lang at sinabing, wala ng tithes, huwag na kayong magbigay? Meron bang isa? Sinabing, huwag na, wala ng tithes? Sino nagsabi niyan? Si Talaba. Si Talaba. Saan niyo mababasa ang sinabi ni Talaba? Talaba, chapter 1, verse 2. Walang libro si Talaba dyan. Puro apostoles at propeta ang naririyan. Sinabi ng Panginoon, walang isang kudlit o titik na susuwayin sa kautosan o mga propeta, itong lahat ay gaganapin. Sinabi niya sa 23:23, dapat ninyong gawin yung pagbibigay ng tithes. Huwag ninyong kalimutan yung iba. Sinabi ng Hebrews, ang Melchizedek type of priesthood, which is under the order of the priesthood of Jesus Christ, is receiving tithes even before the law. It did not end up with the law because the priesthood of Melchizedek is a priesthood forever. Dito! No more tithes! Talaba chapter 1 verse 1. Ngayon, pagdating ninyo doon sa judgment, ipakukot sa inyo. Sasabihin mo ba, nabasa ko yan at narinig ko sa Talaba, sa libro ni Talaba, chapter 1 verse 1? Wala talaga? Ni nagpahiwatig man lang? Na wala ng tithes? Wala talaga? Gaganapin ba? Yung gumaganap at tuturuan ng iba, dakila sa karya ng Diyos? Yung hindi ginaganap, sumusuway, tinuturuan ng tao na hindi nasundin, ano? 0. Malaking kamatis. Final answer? This is the weakest link. Goodbye, Talaba. Wala! Woo! Hallelujah! Tatlong issue muna tayo ngayon. Papagpahingahin muna natin si Satanas sapagkat siya'y pagod na. Sapagkat akin ang nabuksan ang kanyang maskara ng panlilinlang. Ito po ay pag-aaral na nandiyan sa banal na kasulatan at ang may-ari ng katotohanan ay hindi po sekta, si Jesus Christ, ang mga apostoles at propeta ang siyang ating sinasandigan bilang foundation. Sinabi nga ni Jesus Christ, I am the way,
the truth, and the life. No man goes to the Father but by me. Anong sinabi niya sa John 5:39? Saliksikin ninyo ang mga banal na kasulatan sapagkat iniisip ninyong nasa kanila ay meron kayong buhay na walang hanggan at sila ang nagpapatotoo tungkol sa akin. Woo! Kaya akala ninyo kung sinisiraan ninyo si Pastor Kibuloy, mako-convert ninyo ang mga anak ng kaharian sa inyo? Hindi. Lalo kaming tumitibay. Lalong napatotohanan na kami ay nasa katotohanan. Gusto ninyo kaming ma-convert? Gusto ninyo ma-convert ako at ang lahat ng anak ng kaharian ng Diyos dito? Magturo kayo ng mas maliwanag pa sa tinuturo ko. At may pagsusunod. At may pagsisisi. At may pagbabago. At hindi relihiyon. Huwag ninyo kaming papasukin sa relihiyon. Tapos na kami riyan. Huwag ninyo kaming papasukin ng denominasyon. Tapos na kami riyan. Kaya kung may tuturo kayong mas higit pa na papasukin namin kaysa kaharian ng Diyos, ilahad ninyo sapagkat pakikinggan namin kayo. Kung tuturuan ninyo kami, na ituturo ninyo, papasok kami sa iglesia ninyo, sa inyo na lang yan. Sapagkat may mga nakita kaming mas higit pa. Wala nang hihigit pa sa kaharian ng Diyos. Tumayo tayo at hawakan ninyo inyong TV sets, mga kapatid, sa pangalan ni Kristo Jesus, anak ng Diyos. Harinawang ang mga pagtuturo at mga aral na inyong napakinggan sa mga sandaling ito, sa programang ito, ay nakapagbigay sa iyo ng kaliwanagan. Sumulat ka sa address na naka-flash sa inyong screen. Welcome ka kung sino ka man, saan ka man, at ano ka man. Welcome ka sa kaharian ng Diyos. Walang discrimination dito. Walang relihiyon dito. Walang rasang kinikilala rito. Walang mayaman at walang dukha rito. Ang lahat ay kailangan ng Panginoon. Yung may mga kaluluwa na ibig maligtas at ibig pumasok sa kaharian ng Diyos. Come, you are welcome in the house of God, in the kingdom of God. Hawakan natin ang katotohanan. Sulatan ninyo ako sa mga address na naka-flash sa inyong screen kung paano kayo maging covenant member o membro ng kaharian ng Diyos dito sa lupa. Panghawakan ninyo ang katotohanan sapagat ito pong mga pangangaral na ito, it is not designed to hurt anybody but Satan. We will hurt Satan and we will destroy the works of Satan, which is deception, which is lies, and the fruits of the flesh. Yan po ay ating itatabi upang makapaghari ng tuluyan ng Panginoon. Ang inihiling po niya, magsisi tayo ng ating mga kasalanan upang mabigyan tayo ng kaloob ng isang bagong espiritu at makapamuhay na may relationship sa Kanya bilang siyang ating Ama at tayo ang Kanyang mga anak. Hallelujah. Hawakan yung TV set, ako'y dadalangin para sa inyong miracle and healing time. Ama, pagpalain mo ang lahat ng mga anak mo na nakikinig at nanonood ng programang ito at ang mga pag-aaral na ito, tumimo sa kanilang puso, pagkahawakan nila upang ito ay mapananganan sa katotohanan na walang iba na makapagliligtas sa amin kundi ang kaliwanagan ng katotohanan. Papasukin po ninyo sila sa iyong kaharian, turuan sila ng pagsisisi, at kung may karamdaman sila sa sandaling ito, gagaling ang inyong mga karamdaman. Mangyayari sa iyong spiritual revolution, financial revolution. Of all the blessings of God, I commend it for you in Jesus' mighty name. Amen. From now on, Holy Father, not my will, but your will be done. I said, Father, you have chosen me. Give me the strength to obey. I will follow you no matter what it takes. If you know me, you cannot be neutral about me. Either you will hate me or you will love me. Because there is only one important business in the world. It is the business
of salvation. I proclaim your blessings and power of salvation in this place. I proclaim the kingdom of Jesus Christ. As far as I am concerned, and as far as the work of God is concerned, we have reached the end. Last September 13, 2003. When you find God, you find His love. Because God is love. Ganon ang pag-ibig ng Panginoon. Walang katapusan na yan ay bumabalik-balik sa atin. If you want to receive, you have to give. And receive it by faith and say, Lord, I will touch up. Because the game plan of God was to save us From sin through the power of love. He has completed. His salvation works in the Spirit. After April 13th, the door is open for everyone to come. The salvation works of the Father is now completed in me. Salvation is here.